Ang tunog ng kutsara na marang bumagsak sa plato, ang tanging bumasag sa nakabibinging katahimikan sa hapagkainan ng mga Bergara. Isang tunog na kasintalas ng mga salitang kasisibol pa lamang sa hangin. Hindi po pwede, Mama. Ang boses ni Maribel ay malumanay, halos isang bulong. Ngunit para kay Doña Herminia Vergara, ito'y isang dagundong. Napayuko siya, pinagmasdan ang sariling refleksyon sa makintab na pinggan. Isang babaeng may pilak na sa buhok, may guhit na ng kalungkutan sa mga mata. Isang reyna sa sarili niyang palasyo na wala na ni katiting na kapangyarihan. Gusto lang naman niya ng isang platito ng adobo. Ang paborito niyang adobo na luto ni Luning. Ang adobo na nagpapaalala sa kanya sa masasayang araw. Ngunit hindi pwede. Naramdaman ni Herminia ang paghigpit ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa kabisera ng mahabang lamesa sa pwestong dating inuupuan ng kanyang yumaong asawa, si Ricardo. Kung nandito lang sana si Ricardo, tatawanan lang nito si Maribel. Sasabihin nito, hayaan mo ang iyong mama, Maribel. Ang kaunting adobo ay hindi makakasama sa kanya. Ang kaligayahan ng pinakamahusay na gamot. Pero wala na si Ricardo at ang hapagkainan na dati puno ng tawanan at maiingay na kwentuhan ay isa na ngayong malamig at malawak na espasyo. Inangat niya ang kanyang paningin kay Jorem, ang kanyang kaisa-isang anak. Nag-iwas ito ng tingin, itinuon ang atensyon sa paghiwa ng steak sa kanyang plato. Parang wala itong narinig, parang hindi nito nakita ang munting kahihiyan na idinulot ng asawa nito sa kanyang ina. Jorem, anak, mahinang sabi ni Herminia. Pilit na pinatatatag ang boses. Namimiss ko lang ang luto ni... Mama, kumain na lang po kayo. Putol ni Maribel sa kanya. Ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pinaghanda ko po kayo ng steamed fish at gulay. It's healthier for you. Tiningnan ni Maribel si Jorem na para bang humihingi ng suporta at tumango naman ang binata nang hindi tumitingin sa ina. Tama si Maribel. Nay, para rin po sa inyo yan. Para sa akin. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ni Herminia. Lahat ng ginagawa nila para raw sa kanya. Ang pagpapalit ng kanyang mga gamot, ang pag-screen sa kanyang mga tawag, ang pagkuha sa kanyang driver, lahat para sa ikabubuti niya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal? Hindi na siya umimik pa. Tahimik niyang tinapos ang walang lasang isda sa kanyang plato. Ang bawat subo ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. Nakikinig siya sa usapan ng mag-asawa tungkol sa kumpanya, sa mga bagong proyekto, sa mga board meeting, mga bagay na dati siya ang nangunguna. Ngayon, isa na lang siyang tagapakinig sa mga usapang hindi na siya kasali. Matapos ang nanghapunan, mabilis na tumayo si Maribel. Ma, akyat na po kayo. Magpahinga na kayo. Jorem and I still have to discuss something important. Hindi na hinintay ni Herminia ang sagot ng anak. Tumayo siya. Naramdaman ang pagod sa kanyang mga buto. Hindi ito pagod ng katawan, kundi pagod ng kaluluwa. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya. Nakita niya si Maribel na may ibinubulong kay Jorem at ang kanyang anak ay tahimik lang na tumatango. Tila isang papet na sunod-sunuran sa gusto ng asawa. Sa kanyang silid, ang unang bumungad sa kanya ay ang malaking larawan ng kanyang kasal. Siya at si Ricardo, mga batang-bata pa, puno ng pangarap at pag-ibig. Nilapitan niya ito at hinaplos ang malamig na salamin. Ricardo, bulong niya. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Bakit ang bilis mo akong iniwan? Tingnan mo ang nangyayari sa pamilyang binuo natin. Ang anak natin? Hindi ko na siya kilala. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Nag-iisa na ako, mahal ko. Nag-iisa na ako sa sarili kong pamamahay. May kumatok sa pinto. Si Luning
Dala ang kanyang tasa ng tsaa. Ang matandang kasambahay na mahigit 20 taon nang naninilbihan sa kanila, ang tanging natitirang kakampi niya. "Senyora, okay lang po ba kayo?" tanong ni Luning. Ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala. Pilit nang ngumiti si Herminia. "Okay lang ako, Luning. Pagod lang siguro." Tumango si Luning ngunit hindi umalis. Nanatili itong nakatayo sa may pintuan, ang muka ay hindi mapakali. Tila may gusto itong sabihin, ngunit nag-aatubili. Sa huli, yumuko na lamang ito at umalis. Isinara ni Herminia ang pinto at humiga sa kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang sa paggising niya, isa lang itong masamang panaginip. Sa ibaba, sinimulan ng ligpitin ni Luning ang pinagkainan. Tahimik ang buong mansyon. Habang papunta siya sa kusina, narinig niya ang mahinang boses na nagmumula sa hardin. Boses ni Jorem at Maribel. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang amo, maingat siyang lumapit sa bintana. Nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Narinig niya ang boses ni Jorem, puno ng pag-aalinlangan. "Sigurado ka ba talaga dito, Maribel? Parang hindi yata tama." Ang sagot ni Maribel ay malamig at matigas. Walang bahid ng lambing na ipinapakita nito sa harap ng lahat. "Ito ang tama, Jorem. Kailangan nating gawin ito bago pa niya tuluyang ilubog ang kumpanya. Nakikita mo naman, hindi ba? Ang pagiging makakalimutin niya, ang kanyang..." Huminto sandali si Maribel na para bang naghahanap ng tamang salita. Ang mga senyales ng kanyang paghina ng pag-iisip. Nakatayo si Jorem sa harap ng salamin sa kanilang silid, ngunit hindi ang sariling refleksyon ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ina kanina sa hapagkainan, ang munting pagkadismaya, ang kislap ng sakit sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng pagiging isang masamang anak. Ngunit mabilis itong iwinaksi ng kanyang isip. Para rin naman sa kanya yon, sabi niya sa sarili. Masyado nang matigas ang ulo ni Mama. Kailangan na siyang may mag-alaga. Naramdaman niya ang dalawang malambot na braso na yumakap mula sa kanyang likuran. Ang pamilyar na halimuyak ng pabango ni Maribel. Malalim ang iniisip mo, mahal ko. Bulong nito. Ang hininga ay mainit sa kanyang batok. Humarap si Jorem at niyakap ang asawa. Sa mga bisig ni Maribel, tila nagkakaroon ng katwiran ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Si Maribel ang kanyang kanlungan, ang tanging taong nakakaintindi sa kanya. "Iniisip ko lang si Mama," pag-amin niya. Huminga ng malalim si Maribel, isang buntong hininga na puno ng kunwaring pag-aalala. "Ako rin, Jorem. Ako rin. Kaya nga kanina pa ako hindi mapakali." Kumuha ito ng isang tableta mula sa bedside table at ipinakita sa kanya. "Nakita mo to? Nakita ko sa sahig sa tabi ng basurahan sa kusina. Gamot niya to sa puso." Mukhang nakalimutan na naman niyang inumin o di kaya'y nalaglag niya ng hindi namamalayan. Tinitigan ni Jorem ang maliit na tableta. Isang maliit na bagay, pero simbolo ng isang malaking problema. "Jorem," sabi ni Maribel, hinawakan ang kanyang mga pisngi. Ang mga mata nito ay seryoso. "Mahal natin ang iyong ina, pero hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa katotohanan. Humihina na siya. At bago may mangyaring masama, kailangan nating kumilos." Umupo sila sa gilid ng kama. Kinuha ni Maribel ang kanyang cellphone at may ipinakitang news article. "Tingnan mo to. Ang Del Fuego Group of Companies. Nalugi. Alam mo kung bakgramos? Dahil ang matandang donya nila, nagpipilit pa ring magpatakbo ng negosyo kahit ulyanin na. Gumawa siya ng ilang maling desisyon at gumuho ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya nila sa isang iglap." Naramdaman ni Jorem ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang binabasa ang titulo. Ang takot ay gumapang sa kanyang sistema. Ang Vergara Prime Holdings ang buhay ng kanilang pamilya. Ang pamana ng kanyang ama. "Hindi naman siguro aabot sa ganyan si Mama," sabi niya. Ngunit maging siya ay hindi na sigurado sa sariling salita.
Talaga ba, Jorem? Malumanay na tanong ni Maribel. Noong isang linggo, may tumawag. Si Tita Elena, ang komadre niya. Sinabi niya sa akin na hindi raw sinipot ni Mama ang kanilang lunch date. Nang tawagan niya, sinabi ni Mama na wala raw silang usapan. Nakakahiya, Jorem. Nakalimutan niya ang sarili niyang kaibigan. Isang kwentong gawa-gawa lang. Isang kasinungalingan na binuo ni Maribel. Ngunit para kay Jorem, ito ay isa na namang patunay. Ang mga piraso ng palaisipan ay nabubuo at ang larawan ay nakakatakot. Hindi niya sinabi sa akin yan, mahinang sabi ni Jorem. Siyempre hindi, dahil ayaw niyang aminin na kailangan na niya ng tulong, giit ni Maribel. Mahal ko, ikaw ang lalaki sa pamilyang ito ngayon. Nasa balikat mo ang bigat ng pamana ng iyong ama. Hindi mo pwedeng hayaan na masira ang lahat dahil lang sa pride. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi natin siya itataboy. Aaalagaan natin siya. Ilalagay natin siya sa isang lugar kung saan sigurado tayong ligtas siya. May mga doktor at nurse na magbabantay sa kanya araw-araw. At habang ginagawa natin yon, poprotektahan natin ang kumpanya. Ikaw ang mamumuno, Jorem. Panahon mo na para ipakita sa lahat kung gaano kakagaling. Panahon mo na para lumabas sa anino ng iyong ama. Ang mga salitang yon, iyon ang matagal nang gustong marinig ni Jorem. Ang pagkilala sa kanyang kakayahan, ang tiwala na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Niyakap niya si Maribel ng mahigpit. Salamat, mahal ko. Salamat at nandyan ka. Lagi, Jorem. Lagi akong nasa likod mo. Sagot nito. Kinabukasan, habang dumadaan si Jorem sa library, napahinto siya sa tapat ng malaking oil painting ng kanyang ama. Si Don Ricardo Vergara, nakatayo ng mayabang, ang mga mata ay tila nakatingin sa kanya. Puno ng pag-asa at pag-aantay. Naramdaman na naman niya ang bigat. Ang bigat ng pagiging isang Vergara. Hindi. Tama si Maribel. Hindi ito pagtataksil sa ina. Ito ay pagtupad sa kanyang tungkulin bilang anak at bilang tagapagmana. Gagawin niya ang mahirap na desisyon na hindi kayang gawin ng iba. Ito ang gagawin ng isang tunay na leader. Ito ang gagawin ng kanyang ama. Kinagabihan, pumasok si Maribel sa library, dala ang isang mamahaling leather folder. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Jorem. Binuksan ito ni Jorem. Mga dokumentong legal, makakapal at puno ng mga salitang hindi niya lubos na maintindihan. Pinahanda ko na sa abogado natin. Sabi ni Maribel, ang boses ay mahinahon. Special power of attorney, medical at financial decisions, lahat ng kailangan para masiguro nating maaalagaan si Mama at mapoprotektahan ang kumpanya. Tumingin si Jorem mula sa mga dokumento papunta sa kanyang asawa. Ang pag-aalinlangan ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, mas mahina na. Hinawakan ni Maribel ang kanyang kamay sa ibabaw ng folder. Ang mga mata nito ay nangungusap, puno ng pagmamahal at pangunawa. Ito ang tanging paraan, mahal ko, bulong nito, para sa kinabukasan natin at para maprotektahan si Mama mula sa kanyang sarili. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, sinundan ng isang dagundong na yumanig sa buong mansyon ng mga Vergara. Para kay Luning, ang tunog na yon ay mas mahina pa kaysa sa kabog ng sarili niyang dibdib. Nasa pasilyo siya sa ibaba, nagpupunas ng isang antigong kabinet na gawa sa nera. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang isip ay wala sa ginagawa. Iniisip niya ang lungkot sa mga mata ni Doña Herminia kanina. Lungkot na sa loob ng 20 taon ay ngayon niya lamang nakita ng ganoon kalalim. May narinig siyang mga boses mula sa sala. Boses ni Jorem at Maribel. Karaniwan, hindi siya nakikinig sa usapan ng mga amo. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagudyok sa kanya. Isang malamig na kaba. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtago sa likod ng makapal na kurtina na nakatabing sa malaking bintanang salamin. Ang ulan sa labas ay malakas,
humahampas sa bintana na tila nakikisimpatya sa kaguluhan sa kanyang puso. Narinig niya ang boses ni Jorem at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, may bahid ito ng pagtutol. Maribel, hindi ba parang sobra na to? Ina ko pa rin yan. Natahimik sandali. Narinig ni Luning ang tunog ng yelo na inilalagay sa baso. Sobra? Ang boses ni Maribel ay malamig pa sa yelo. O gusto mong hintayin na lang natin na sirain niya ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo? Jorem, kailangan mong maintindihan. Hindi na ito ang mama na kilala mo. Ang ginagawa natin ay isang uri ng pagmamalasakit. Pagmamalasakit ba ang tawag sa pagpapatapon sa kanya? Sagot ni Jorem. Ang boses ay garalgal. Hindi iyon pagpapatapon. Tumaas ang boses ni Maribel. Ang St. Elizabeth's Care Villa ay isa sa pinakamahal at pinakamagandang pasilidad sa buong bansa. May sarili siyang suite, mga private nurse, ang pinakamagagaling na doktor. It's for her own good. Doon, hindi niya malalagay sa panganib ang sarili niya o ang kumpanya. Nanlamig ang buong katawan ni Luning. St. Elizabeth's, narinig na niya ang pangalang iyon. Isang magandang kulungan para sa mayayamang matatanda na gusto nang itago ng kanilang pamilya. At paano ang mga papeles? Tanong ni Jorem. Bakit kailangan pang ilipat ang lahat ng kontrol sa'yo? Dahil ikaw ang anak. Mabilis na sagot ni Maribel. Kung sa'yo ipapangalan, magiging obvious na inaagaw mo ang mana niya. Pero kung sa akin, bilang manugang na nag-aalaga sa kanya, mas madaling maipapaliwanag sa board, mas malinis tingnan. At huwag kang mag-alala, mahal ko. Ang lahat ng ito ay para sa ating dalawa, para sa pamilya natin. Hindi na makahinga si Luning. Isang masamang panaginip. Isang napakasamang panaginip. Ang kanyang mabait na senyora, itatapon na parang isang lumang kasangkapan. Ang lahat ng pinaghirapan ni Don Ricardo mapupunta sa mga kamay ng isang ahas. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niyang sabihin kay Herminia. Ngunit paano? Kung dadaan siya sa malaking hagdanan, tiyak na makikita siya. Bigla kumidlat muli at sa saglit na liwanag, nakita ni Luning ang pinto ng mga katulong sa dulo ng pasilyo na papunta sa hardin. Iyon ang daan. Mas delikado, pero mas sigurado. Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay maingat. Nang makalayo, mabilis, ngunit walang ingay siyang tumakbo patungo sa pinto. Pagbukas niya, sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Hindi niya ito ininda. Tumakbo siya sa gitna ng unos, ang damit niya ay agad na nabasa, ang putik ay tumalsik sa kanyang mga binti. Ang mahalaga, makarating siya sa side entrance ng mansyon, ang pasukan na pinakamalapit sa silid ng kanyang senyora. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay parang mga karayom. Ang bawat dagundong ng kulog ay tila sigaw ng langit, ngunit mas malakas ang sigaw sa kanyang puso. Ang sigaw ng katapatan. Nang marating niya ang pinto, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Pumasok siya, basang-basa, humihingal. Mabilis siyang umakyat sa maliit na hagdanan at tinungo ang silid ni Herminia. Hindi na siya kumatok. Sa tindi ng kanyang pagkasindak, kinalampag niya ang pinto. Senyora! Senyora! Buksan niyo po ang pinto! Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Herminia. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kalagayan niya. Luning! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka basang-basa? Hinawakan ni Luning ang mga braso ng kanyang amo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sa huli, sa pagitan ng mga hikbi at panginginig, naibuka niya ang kanyang bibig. Senyora, kailangan po ninyong makaalis dito. Ngayon na! Ang mga salita ni Luning ay parang mga bubog na humihiwa sa pandinig ni Doña Herminia. St. Elizabeth's Care Villa
special power of attorney para maprotektahan si Mama mula sa kanyang sarili. Umikot ang kanyang silid. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang malamig na pader ang tanging bagay na totoo sa sandaling iyon. Ang lahat ay isang masamang panaginip. Hindi maari. Hindi gagawin sa kanya ito ni Jorem, hindi ng kanyang anak. Ngunit ang nanginginig na katawan ni Luning sa kanyang harapan, ang takot sa mga mata nito, ang katotohanan sa bawat hikbi, lahat ay nagsasabing totoo ang bangungot na ito. Senyora, tumakas na po tayo, sabi ni Luning sa gitna ng pag-iyak. May naipon po akong kaunti. Pwede po tayong magtago sa probinsya sa mga kamag-anak ko. Hindi po nila tayo matatagpuan doon. Umiling si Herminia. Dahan-dahan. Ang unang alon ng pagkasindak ay humupa. At ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig, mas matigas. Tila isang bakal na tumubo sa gitna ng kanyang nanlalambot na puso. Tumingin siya kay Luning. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy na ngayon lang muling nag-alab. Hindi ako aalis, Luning. Nagulat si Luning. Pero senyora, hindi. Mariing sabi ni Herminia. Ito ang pamamahay ko. Ito ang pamana ng asawa ko. Hindi ako tatakbo na parang isang duwag. Ang duwag mula sa sarili kong teritoryo. Hinila niya si Luning papasok sa silid at isinara ang pinto. Pinaupo niya ito sa gilid ng kama at binigyan ng isang basong tubig. Makinig ka sa akin, Luning, sabi ni Herminia. Ang boses niya ay kalmado na ngayon, isang klase ng kalma na nakakatakot. Kung aalis tayo, panalo na sila. Makukuha nila ang lahat ng walang kahirap-hirap. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Pero ano po ang gagawin natin? Naglakad si Herminia patungo sa bintana. Pinagmasdan ang unos sa labas. Tila salamin ito ng unos sa loob niya. Gusto nilang isipin na ako'y mahina at ulyanin na. Bulong niya. Kung gayon, ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Humarap siya kay Luning. Simula bukas, ako ang magiging kaawa-awang matanda na nawawala sa sarili. Kakalimutan ko ang mga bagay-bagay. Matatapon ko ang aking pagkain. Magiging anino na lamang ako sa mansyon na ito. At habang ginagawa ko yon, habang abala sila sa pagiging kampante. Ikaw, Luning, ang magiging mata at tainga ko. Kinuha ni Herminia ang isa sa kanyang mga lumang cellphone mula sa drawer. Isang simpleng modelo na madaling gamitin. Itinuro niya kay Luning kung paano buksan ang voice recorder. Kailangan natin ng ebidensya, Luning. Isang bagay na hindi nila matatanggi. Itago mo ito. I-record mo ang bawat pag-uusap nila na sa tingin mo'y mahalaga. Pero mag-iingat ka. Doblehin mo ang pag-iingat. Tumango si Luning. Pinunasan ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Nakikita niya ngayon, hindi lang ang kanyang amo, kundi ang dating Doña Herminia Vergara, ang matalino at matapang na babaeng kasama ni Don Ricardo sa pagbuo ng kanilang imperyo. Kinabukasan sa almusal, sinimulan ni Herminia ang kanyang pag-arte. Nasaan na nga ba ang salamin ko? Tanong niya, kahit na ito'y nakasabit lang sa kanyang damit. Nagkatinginan si Jorem at Maribel. Maya-maya, habang umiinom ng kape, sinadya niyang manginig ang kanyang kamay at natapon ang kaunti nito sa mamahaling tablecloth. Ay pasensya na, sabi niya, tila litong-lito. It's okay, Mama. Ako na ang bahala, sabi ni Maribel. Ngunit nakita ni Herminia ang munting nangiti ng tagumpay sa labi nito bago ito lumingon kay Jorem. Isang tingin na nagsasabing, See, I told you. Si Jorem naman ay nag-iwas ng tingin, may bahid ng hiya at awa sa mukha. Nasaktan si Herminia, ngunit isinantabi niya ang sakit. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Nagsimula na ang laro. Nang gabing iyon, habang nag-uusap muli ang mag-asawa, sa sala. Dahan-dahang pumasok si Luning mula sa kusina.
Dala-dala ang isang duster. Nakita niya ang perpektong lugar, isang malaking indoor plant na may malalagong dahon, nakapwesto sa isang sulok malapit sa sofa kung saan sila nakaupo. Pinindot niya ang record button sa teleponong nakatago sa ilalim ng basahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa halaman, nagkunwaring pinupunasan ang paso. Sa isang mabilis na kilos na hindi mapapansin, inilagay niya ang cellphone sa ilalim ng makapal na mga dahon sa likod ng paso tamang-tama. Papalapit na si Maribel at Jorem. Naglalakad sila patungo sa sofa. Mabilis na umatras si Luning. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Bumalik siya sa dilim ng pasilyo, naghihintay. Umaasa. Nakatayo si Maribel sa harap ng isang salamin na may gintong kwadro. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Ang suot niyang hikaw na diamante ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang hikaw ay regalo sa kanya ni Jorem. Ang chandelier, ang salamin, ang buong mansyon, lahat ay pag-aari ng mga Vergara. Sa ngayon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malapit na. Napakalapit na niyang maabot ang lahat ng pinangarap niya, ang lahat ng ipinagkait sa kanya. Hindi na ako babalik doon. Bulong niya sa sariling refleksyon. Hinding-hindi na. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga alahas ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Napalitan ito ng ibang alaala. Isang alaala na may amoy ng panghahamak. 10 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa isang sala na kasing laki at kasing ganda rin ng sala ng mga Vergara. Ngunit hindi siya naroroon bilang isang bisita. Pakiramdam niya ay isa siyang akusado sa isang paglilitis. Sa kanyang harapan ay si Doña Soledad del Fuego, ang matriarka ng pamilyang mortal na kaaway ng mga Vergara sa negosyo. Sa tabi nito ay ang anak nitong si Antonio, ang kanyang unang pag-ibig na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. So ikaw pala si Maribel, sabi ni Doña Soledad. Ang boses nito ay puno ng pangaalipusta habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang babaeng nagpapanggap na mahal ang anak ko. Mahal ko po si Antonio, mahinang sagot ni Maribel. Ang boses niya'y nanginginig. Isang malutong na halakhak ang pinakawalan ng matandang babae. Pag-ibig? Huwag mo akong lokohin, bata. Alam na alam ko ang uri ninyo. Mga ahas na gumagapang paakyat para lang makatuklaw ng yaman. Kumuha ito ng isang makapal na sobre mula sa katabing mesa at ibinato ito sa paanan ni Maribel. Bumagsak ito sa sahig at kumalat ang laman, isang bungkos ng mga bagong-bagong pera. Heto! Sigaw ni Doña Soledad. Hindi ba't ito naman talaga ang habol mo? Kunin mo na yan at lumayas ka sa buhay ng anak ko. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa. Naramdaman ni Maribel ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang lason na gumapang sa buo niyang katawan. Tumingin siya kay Antonio, nagmamakaawa, ngunit nanatili itong tahimik. Isang duwag. Hindi niya pinulot ang pera. Sa halip tinalikuran niya ang mga ito. Dala ang bigat ng pagkapahiya at ang simula ng isang matinding puot sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya papalayo, narinig niya ang huling salita ni Doña Soledad. Tandaan mo sa mundong ito, kung hindi ka pinanganak na mayaman, mananatili kang basura. Ngayon, napapikit si Maribel, iwinaksi ang alaala. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin, sariwa pa rin. Iyon ang araw na namatay ang dating Maribel. Ang Maribel na naniniwala sa pag-ibig. Ang ipinanganak mula sa mga abo ng kahihiyang yon ay isang bagong Maribel. Isang babaeng hindi na muling papayag na tapak-tapakan. Isang babaeng natutunan ang leksyon. Sa mundong ito, ang kapangyarihan at salapi ang tunay na pag-ibig. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Ma'am Maribel, si Attorney Robles po ito, sabi ng boses sa kabilang linya.
Ready na po ang lahat ng dokumento ayon sa instructions ninyo. Finalized and ready for signing. Ang malamig na ngiti ay bumalik sa mga labi ni Maribel. Good. Dalhin mo lahat sa Sabado. Magkakaroon kami ng family meeting. Masusunod po, ma'am. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa bintana, sa malawak na hardin ng mga Vergara. Ang lahat ng ito ay magiging kanya. Patutunayan niya sa mga Del Fuego, sa buong mundo, kung sino ang basura ngayon. Pumasok siya sa kanilang silid. Nakita niya si Jorem na mahimbing na natutulog, ang kanyang asawa, ang kanyang perpektong kasangkapan. Isang lalaking may pangalan, ngunit mahina ang kalooban. Madaling hubugin, madaling pasunurin. Hinaplos niya ang buhok nito, isang haplos na walang bahid ng pagmamahal. Isa ka lang hagdanan. Jorem, naisip niya, isang napakahalagang hagdanan para marating ko ang tuktok. Kinabukasan, nilapitan niya si Jorem habang ito'y nagkakape. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Mahal, malambing niyang sabi. Naisip ko, para hindi na maging komplikado ang lahat, magpatawag na ako ng isang family meeting sa Sabado. Isasama ko si Attorney Robles para maipaliwanag niya ng maayos kay Mama ang lahat, para matapos na ito ng maayos at mapayapa. Tumingin sa kanya si Jorem. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, mahal. Ikaw na talaga ang bahala sa lahat. Ngumiti si Maribel. Isang matamis at mapagmahal na ngiti. Ang ngiti ng isang ahas bago ito tumuklaw. Siyempre, mahal ko. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Luning, dahil mukhang wala ka namang masyadong ginagawa, linisin mo ang lumang bodega sa likod. Utos ni Maribel isang umaga. Nakapamaywang ito habang umiinom ng kape. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi naman nito pinaghirapan. Opo, ma'am? Sagot ni Luning, yumuko para itago ang inis sa kanyang mga mata. Alam ni Luning kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay hindi isang simpleng utos. Isa itong paraan ng panghahamak. Ang bodega ang pinakamalikabok at pinakamainit na parte ng mansyon, isang lugar na 10 taon nang hindi nabubuksan. Gusto ni Maribel na pagurin siya, na iparamdam sa kanya kung sino ang bago at tunay na may kapangyarihan sa bahay. Pero hindi nagpatinag si Luning. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan at kinuha ang mga gamit sa paglilinis. Pagbukas niya ng pinto ng bodega, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at lumang papel. Ang sinag ng araw na sumisilip sa maliit na bintana ay nagpakita ng libu-libong alikabok na lumulutang sa hangin. Puno ang silid ng mga lumang kasangkapan na tinakpan ng puting kumot, mga kahon ng mga lumang libro, at mga sapin-saping agyo sa bawat sulok. Sinimulan niyang maglinis. Habang nagpupunas at nag-aayos, bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga gamit na ito ay saksi sa masasayang araw ng pamilya Vergara. Naalala niya si Don Ricardo kung paano nito laging sinasabi na ang bawat gamit sa bahay ay may kwento. Ilang oras na ang lumipas. Pawis na si Luning. Nang iurong niya ang isang lumang silya para punasan ang likod nito, may nahagip ang kanyang mga mata. Nakatago sa pinakasulok sa ilalim ng isang luma at punit-punit na kumot ay isang maliit na baul na gawa sa kamagong. May kalumaan na ito, ngunit matibay pa rin at nakakandado. Biglang may pumasok sa isip ni Luning. Isang alaala. Noong mga huling araw ni Don Ricardo, ipinatawag siya nito sa silid. Mahina na ang kanyang boses noon, ngunit malinaw ang kanyang mga salita. Luning, sabi ng matanda habang nakahiga. Maraming salamat sa iyong katapatan. Hindi sa yaman na susukat ang katapatan, kundi sa paninindigan. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Don Ricardo. Lalakas din po kayo, sagot ni Luning noon. Pinipigilan ang pag-iyak. Makinig ka. Pagpapatuloy nito. Alagaan mong mabuti si Herminia. May mga bagay na hindi niya nakikita dahil sa labis niyang pagmamahal kay Jorem.
Sa aking library, may iniwan akong bagay na poprotekta sa kanya kapag wala na ako. Hindi na niya naitanong kung ano yon dahil dumating na ang doktor at yun na ang huli nilang pag-uusap. Napatingin si Luning sa baul. Ito na kaya yon? Ngunit saan ang susi? Ang library. Iyon ang sabi ni Don Ricardo. Dali-dali niyang tinapos ang paglilinis, iniwan ang baul sa pwesto nito. Nang masigurong abala si Maribel sa pakikipag-usap sa telepono, dahan-dahan siyang pumunta sa library ni Don Ricardo. Ang silid ay tulad pa rin ng dati, hindi ipinagalaw ni Herminia. Hinanap ng mga mata ni Luning ang isang bagay na kakaiba. Pinagmasdan niya ang hilera ng mga libro tungkol sa kasaysayan, negosyo, at sining. May isang libro na nakakuha ng kanyang atensyon, ang paboritong libro ni Don Ricardo, The Art of War. Kinuha niya ito. Habang binubuklat ang mga pahina, may naramdaman siyang matigas sa bandang likuran. May isang lihim na butas na inukit sa mga huling pahina ng libro. At sa loob noon, nakatago ang isang maliit at antigong susi na tanso. Nanginginig ang mga kamay na ibinalik niya ang libro at itinago ang susi sa kanyang bulsa. Hinintay niya ang pagkakataon na wala ng tao sa ibaba. Nang gabing iyon, bumalik siya sa bodega. Dala ang susi at isang flashlight. Lumuhod siya sa harap ng baul. Ang kabog ng kanyang dibdib ay halos hindi niya marinig sa sobrang kaba. Dahan-dahan niyang isinuksok ang susi sa kandado. Isang kalansing. At bumukas ito. Ang kanyang puso ay handa nang makakita ng ginto, alahas o malaking halaga ng pera. Ngunit pagbukas niya ng takip, hindi iyon ang kanyang nakita. Sa loob ng baul, sa ibabaw ng pulang telang pelus, ay may iisang bagay lamang. Isang sobrang papel na naninilaw na sa katagalan. Selyado ito ng pulang wax na may tatak ng isang law firm. At sa ibabaw nito, may nakasulat sa itim na tinta. Sa sulat kamay mismo ni Don Ricardo, isang maikli, ngunit mabigat na babala. Buksan lamang kapag ang pamilya Vergara ay nasa matinding panganib. Ang family meeting room ng Mansyon Vergara ay karaniwang ginagamit lamang para sa mga espesyal na okasyon. Ngayon, ang hangin sa loob nito ay mabigat at puno ng tensyon na halos nahihiwa ng kutsilyo. Nakaupo si Doña Herminia sa isang dulo ng mahabang lamesa. Katabi si Luning na nakatayo sa likuran niya, tila isang tapat na sundalo. Sa kabilang dulo ay si Horem, walang emosyon ng mukha, at si Maribel na nagpapakita ng isang pekeng ngiti ng pag-aalala. Sa gitna nila, nakaupo si Attorney Robles, isang lalaking may makintab na buhok at mas makintab na sapatos. Salamat sa pagdalo ninyo, panimula ng abogado. Ang boses ay malumanay, ngunit may halong formalidad na nakakakilabot. Narito po tayo ngayon para sa isang mahalagang usapin tungkol sa kapakanan ni Doña Herminia at sa hinaharap ng Vergara Prime Holdings. Si Herminia ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ito na yon, ang pagtatanghal na ilang araw na niyang pinaghahandaan. Nagsimulang magsalita si Attorney Robles, gumagamit ng mga komplikadong salitang legal. Pinapaliwanag niya ang tungkol sa fiduciary duty, estate planning, at ang pangangailangan para sa isang proactive approach sa kalusugan ng senyora. Ang bawat salita ay idinisenyo para magtunog na matulungin, ngunit para kay Herminia, ang lahat ng ito ay ingay lamang na bumabalot sa isang napakasakit na katotohanan, ang pagtataksil. At dahil dito, pagtatapos ng abogado, iminumungkahi po namin para sa ikabubuti at proteksyon ni Doña Herminia ang paglagda sa isang special power of attorney. Ito po ay magbibigay daan kay Ginang Maribel Vergara bilang kanyang mapagmahal na manugang na siyang mamahala sa kanyang medical at financial affairs upang masiguro na palagi siyang nasa mabuting kalagayan. Kinuha ng abogado ang isang makapal na folder, binuksan ito at inilatag sa harap ni Herminia. Isang bungkos ng mga papel na magiging hatol sa kanyang kalayaan. Tumingin si Herminia sa mga papel
Pagkatapos ay inangat niya ang kanyang paningin. Hindi niya tiningnan si Maribel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. Jorem. Hinanap niya sa mga matang yon ang Jorem na pinalaki niya. Ang batang lalaki na yayakap sa kanya kapag nadadapa. Ang binatang mag-aalay sa kanya ng bulaklak tuwing Mother's Day. Ang lalaking pinangarap niyang maging isang mabuting pinuno, isang mabuting tao. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero, isang lalaking may malamig na tingin na tila nagtayo ng isang pader sa pagitan nila. Si Maribel ay marahang naglagay ng kamay sa balikat ni Jorem, isang kilos ng pag-aari, isang paalala kung kanino na ngayon ang katapatan ng kanyang anak. "Mama," sabi ni Jorem, ang boses ay halos isang bulong, walang init, walang buhay. Kinuha niya ang isang mamahaling Montblanc pen mula sa kanyang bulsa. Ang pen na yon ay regalo niya kay Jorem noong ito'y nagtapos sa kolehiyo. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mga dokumento. Sa sandaling iyon, para kay Herminia, lahat ay tumigil. Ang tunog ng ulan sa labas, ang pag-inog ng orasan sa dingding, ang tibok ng sarili niyang puso. Ito na ang dulo. Tila lahat ng kanyang paghahanda, ang kanyang tapang-tapangan, ang kanyang lihim na plano ay walang saysay. Sa huli, nasa harap pa rin niya ang kanyang anak. Hinihiling na isuko niya ang lahat. Ang sakit ay mas matindi pa sa kanyang inaasahan. Isang pisikal na sakit na halos magpaluhod sa kanya. Pakiramdam niya, talo na siya. Lahat ay nawala na. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Luning sa kanyang balikat. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit maging iyon ay hindi sapat para alisin ang lamig na gumagapang sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang itinulak ni Jorem ang mga papel at ang panulat palapit sa kanya. Ang kilos ay simple, ngunit para kay Herminia, ito ay kasing brutal ng isang sampal. "Inay," ulit ni Jorm, ang boses ay walang kangiti-ngiti. "Para rin po ito sa inyo. Pirmahan niyo na." Nakatitig si Doña Herminia sa panulat. Ang Montblanc pen, ang regalong sumisimbolo sa kanyang pagmamahal at pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngayon, ito na ang magiging sandata na tatapos sa kanya. Ramdam niya ang titig ng lahat. Ang nag-aantay na titig ni Attorney Robles, ang nananabik na titig ni Maribel, at ang malamig, malayong titig ni Jorem. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay. Nakita niya ang pag-aliwalas sa mukha ni Maribel. Ngunit hindi ang panulat ang kanyang kinuha. Sa halip, maranyang itinulak palayo ang mga dokumento. Tumingin siya ng diretso kay Maribel at sa unang pagkakataon, sa buong araw, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi abot sa mata, isang nangiting nakakakilabot. "Hindi ko kukunin ang panulat na yan, Maribel," sabi ni Herminia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas. Umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. "Sa tingin ko, may dapat muna tayong lahat na pakinggan." Bago pa man makasagot si Maribel, tumango si Herminia kay Luning. Sa isang kilos na puno ng dignidad, lumakad si Luning papunta sa gitna ng lamesa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa makintab na kahoy. Pinindot niya ang isang button at nagsimulang magsalita ang katotohanan. St. Elizabeth's Care Villa, isa sa pinakamahal at pinakamagandang pasilidad. Ang boses ni Maribel, malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan, ay pumuno sa silid. Namilog ang mga mata ni Attorney Robles. Si Maribel ay napahawak sa kanyang upuan. Ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Si Jorem ay napatingin sa cellphone. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Maribel. Ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Nagpatuloy ang recording. "Kung sa'yo ipapangalan, magiging obvious na inaagaw mo ang mana niya. Pero kung sa akin bilang manugang na nag-aalaga sa kanya, mas madaling maipapaliwanag sa board. Sa puntong yun,
Tumalon si Maribel mula sa kanyang upuan. Ano to? Isang patibong! Sigaw niya, ang kanyang pekeng pag-aalala ay napalitan ng purong sindak. Gawa-gawa lang yan. Minanipula ang recording. Huwag kayong maniwala sa isang matandang ulyanin. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Hindi pinansin ni Herminia ang kanyang mga sigaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Jorem. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Ang pagkalito ay naging pagkabigla. Ang pagkabigla ay naging pagkatakot. At ang pagkatakot ay naging isang dahan-dahang realisasyon na puno ng pangingilabot. Narinig niya ang sarili niyang boses sa recording, mahina at nag-aalinlangan, habang kinukumpirma ang mga plano ni Maribel. Patayin mo yan! Patayin mo yang basura na yan! Sigaw ni Maribel. Akmang aabuti ng cellphone, ngunit hinarangan siya ng matapang na tingin ni Luning. Dahan-dahang tumayo si Doña Herminia. Ang kanyang pagtayo ay tila nagpatahimik sa buong silid. Lahat ng bakas ng kahinaan at pagkalito ay nawala. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay hindi isang kaawa-awang matanda, kundi ang reyna ng pamilya Vergara, ang byuda ni Don Ricardo, ang babaeng hindi basta-basta magpapatalo. Tapos ka na ba, Maribel? Tanong ni Herminia, ang boses ay malamig. O baka gusto mong pakinggan din natin ang bahagi kung saan tinawag mong isang pabigat ang ina ng asawa mo? Namutla si Maribel. Napatingin siya kay Jorem, naghahanap ng kakampi. Jorem, mahal. Huwag kang maniwala dyan. Pinagtutulungan nila ako. Ngunit si Jorem ay hindi na nakikinig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa makapal na dokumento sa lamesa. Isang masamang kutob ang biglang bumalot sa kanya. Sa isang mabilis at galit na kilos, hinablot niya ang mga papel mula sa harap ng kanyang ina. Hindi na niya pinansin ang mga unang pahina. Mabilis niyang binuklat ito. Hinahanap ang huling bahagi, ang mga pahinang hindi na niya binasa ng mabuti dahil sa bulag na pagtitiwala sa kanyang asawa. At doon, sa ilalim ng mga legal terms at maliliit na letra, nakita niya ito. Isang probisyon na hindi kailanman sinabi sa kanya. Isang probisyon na naglilipat ng full and absolute executive control ng kumpanya. Hindi sa kanilang dalawa, kundi sa nag-iisang pangalan, Maribel Santiago Vergara. Binitiwan niya ang mga papel na para siyang napaso. Ang mga ito ay kumalat sa sahig. Tumingin siya kay Maribel. Ang kanyang mukha ay puno ng panginginig at hindi makapaniwalang pagtataksil. Ang kanyang boses ay basag nang siya'y magsalita. Maribel, ano ito? Bakit nakapangalan sa'yo ang lahat? Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng mga paa ni Jorem. Hawak niya ang papel, ngunit ang bigat nito ay higit pa sa kaya niyang buhatin. Ang bawat letra sa probisyong iyon ay parang isang punyal na sumaksak sa kanyang dibdib. Full executive control. Maribel Santiago Vergara. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat, ang babaeng pinagkatiwalaan niya higit sa kanyang sariling ina. Jorem, makinig ka. Mabilis na sabi ni Maribel. Lumapit ito at akmang hahawakan siya sa braso. Technicality lang yan. Alam mo naman ang mga abogado kung ano-anong nilalagay. Ang mahalaga, tayo ang may kontrol. Tayong dalawa. Umatras si Jorem, iniwas ang kanyang katawan sa haplos ni Maribel na dati nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ngayoy nakakapaso na sa balat. Technicality. Ang boses ni Jorem ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang galit na ngayon lang niya naramdaman. Niloloko mo ako. Ginawa mo akong tanga sa sarili kong pamamahay. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Maribel. Nang mapagtanto nitong hindi na uubra ang kanyang mga palusot, dahan-dahang nawala ang maamong mukha ng isang asawa. Ang pumalit ay ang mukha ng isang estranghero, matigas, matalim, at puno ng paghamak.
Dahil kailangan, Jorem, sigaw ni Maribel. Dahil mahina ka, gaya ng tatay mo, gaya ng nanay mo. Kung hindi ako kikilos, babagsak ang kumpanyang ito sa kamay ng isang mama's boy na walang alam gawin, kundi sumunod. Ang mga salita ay tumama kay Jorem ng sapul. Masakit, dahil alam niyang may katotohanan ang mga ito. Naging mahina siya, naging bulag siya. Bumaling siya kay Attorney Robles na ngayon ay nag-aayos na ng kanyang briefcase, handa nang tumakas sa gulo. Attorney? Mariing sabi ni Jorem, umalis ka na, bago pa kita ipakulong sa salang fraud. Namutla ang abogado at mabilis na lumabas ng silid nang walang paalam. Naiwan silang apat. Ang bigat ng katahimikan ay nakabibingi. Dahan-dahang lumingon si Jorem sa kanyang ina. Si Doña Herminia ay nakatayo pa rin, matuwid, marangal, ngunit may luha sa mga mata. Hindi luha ng galit, kundi luha ng isang inang nasasaktan para sa kanyang anak. Bumagsak ang tuhod ni Jorem sa sahig. Mama! Hikbi niya. Ang kanyang tinig ay basag na basag. Patawad po. Patawad, inay. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay dumikit sa malamig na sahig. Ang hiya ay parang apoy na tumutupok sa kanya. Paano niya nagawa ito? Paano niya naitaboy ang nag-iisang tao na nagmahal sa kanya nang walang kapalit? Hindi pa tayo tapos, sigaw ni Maribel. Ang boses ay matinis at desperada. Wala pa ring pirma si Mama, pero ako pa rin ang asawa mo, Jorem. May karapatan ako sa conjugal properties. Kalahati ng lahat ng ito ay akin at sisiguraduhin kong babagsak kayong lahat. Akmang susugurin ni Maribel si Jorem nang humarang si Luning. Sa kamay ng matandang kasambahay ay ang isang naninilaw na sobre. Ang sobreng nanggaling sa baul. Wala kang makukuha, Maribel, kalmadong sabi ni Luning. Tiningnan siya ni Maribel ng masama. At sino ka sa akala mo? Isa ka lang katulong. Maaring katulong lang ako sa paningin mo, sagot ni Luning ng may dignidad. Pero sa paningin ni Don Ricardo, ako ang huling tagapagbantay. Inilapag ni Luning ang sobre sa mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang dokumento na may tatak ng ginto. Napatingin si Jorem, kilala niya ang pirma sa ibaba. Ang pirma ng kanyang ama. Bago namatay ang papa mo, Jorem, paliwanag ni Luning, nakatingin sa binata. Alam niyang darating ang araw na ito. Alam niyang ang kabutihan ng puso mo ay maaring samantalahin ng iba. Kaya gumawa siya ng huling habilin. Binasa ni Luning ang nilalaman ng dokumento. Ipinagkakaloob ko kay Luningning Asuncion ang golden share o ang gintong boto sa Vergara Prime Holdings. Ang botong ito ay may kapangyarihang i-veto o ipawalang bisa ang anumang desisyon ng board, ng CEO o ng sino mang miyembro ng pamilya kung ito ay maglalagay sa panganib sa kapakanan ni Herminia Vergara at sa integridad ng kumpanya. Natigilan si Maribel. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Kahit anong gawin niya, kahit anong kaso ang isampa niya, kahit anong boto ang makuha niya sa board, hawak ni Luning ang alas. Ang kapangyarihang humarang sa lahat. Ang isang hamak na katulong ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa kumpanya. Tumawa si Herminia ng mahina. Isang tawa ng pagkamangha at pasasalamat. Ricardo, kahit wala ka na, poprotektahan mo pa rin kami. Tumingin si Jorem kay Luning. Nakita niya ang katapatan sa mukha ng babaeng nag-alaga rin sa kanya mula pagkabata. Ang babaeng binaliwala niya dahil sa impluwensya ni Maribel. Tumayo si Jorem. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang batang naliligaw. Ito ay mukha na ng isang lalaking natuto sa pinakamasakit na paraan. Humarap siya kay Maribel. Narinig mo ang sinabi nila. Malamig na sabi ni Jorem, wala kang lugar dito. Jorem, asawa mo ako. Nagsimulang umiyak si Maribel, ngunit alam ng lahat na ito'y isa na namang pagpapanggap. Itinuro ni Jorem ang pinto.
Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit, ngunit ang kanyang desisyon ay buo. Ang asawang kilala ko ay patay na. Ang nakikita ko na lang ay isang manloloko. Humugot siya ng malalim na hininga at sa pinakamalakas na boses na kaya niya, isinigaw niya ang utos na tatapos sa lahat. Umalis ka sa pamamahay na ito. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Layas! Napaatras si Maribel. Tumingin siya sa paligid. Kay Herminia na nakatingin sa kanya ng may awa at pagkadismaya. Kay Luning na nakatayo ng matatag. At kay Jorem na ngayon nakatalikod na sa kanya. Wala na siyang magagawa. Tinalo siya ng pag-ibig at katapatan na hindi niya kailanman naintindihan. Dali-daling kinuha ni Maribel ang kanyang bag at tumakbo palabas ng silid, palabas ng mansyon, at palabas sa buhay ng mga Vergara. Dala ang kanyang pagkatalo sa gitna ng gabing madilim. Lumipas ang 3 buwan at sa unang pagkakataon, hindi na malamig ang simoy ng hangin sa loob ng mansyon ng mga Vergara. Binuksan ni Doña Herminia ang bintana ng kanyang silid. Ang sinag ng araw ay agad na pumasok. Niyayakap ang bawat sulok na dati pinamamahayan ng lungkot at mga anino. Sa ibaba, sa hardin, naririnig niya ang huni ng mga ibon at ang tunog ng walis tingting. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang takot na gumigising sa kanya sa gitna ng gabi. Bumaba siya patungo sa kusina. Dati, ang tanging maririnig niya rito ay ang mga utos ni Maribel. Ngayon, iba na ang amoy na sumalubong sa kanya. Amoy ng sinangag na bawang at bagong timplang kape. Nakita niya si Jorem sa harap ng kalan. Nakasuot ito ng apron, medyo gusot ang damit, at may bahid ng mantika sa pisngi. Malayo sa imahe ng aroganteng executive na nakita niya noon sa boardroom. Nang marinig nito ang kanyang mga yapak, lumingon si Jorem. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na pagod, ngunit totoo. Magandang umaga, inay. Bati nito. Maupo na po kayo. Maluluto na itong itlog. Umupo si Herminia. Pinagmasdan niya ang kanyang anak habang naghahain. Payat ito kumpara noon at may mga bagong guhit ng pag-aalala sa noo. Ang kaso laban kay Maribel ay naging madugo at maingay sa media. Maraming nalaman si Jorem tungkol sa mga nawawalang pondo na nilustay ng asawa, mga utang na ipinangalan sa kumpanya. Pero sa kabila ng lahat ng nawala, alam ni Herminia na may mas mahalagang bagay silang nabawi. Jorem, tawag niya. Huminto si Jorem sa pagsasali ng kape. Po? Kamusta ang meeting sa board kahapon? Bumuntong hininga ang binata at umupo sa tapat niya. Mahirap po, Nay. Marami pa ring galit. Mahirap ibalik ang tiwala nila matapos ang nangyari. Pero, tinatrabaho ko po. Unti-unti. Hinawakan ni Herminia ang kamay ng anak sa ibabaw ng mesa. Ang tiwala ay parang baso, anak. Kapag nabasag, pwede mong idikit. Pero, makikita mo pa rin ang mga lamat. Ang mahalaga, huwag mo na ulit itong bibitawan. Tumango si Jorem. Ang mga mata ay nangingilid ang luha. Pangako po, inay, hindi ko na po sasayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay ninyo. At ni Papa. Sa banggit ng kanyang yumaong asawa, napatingin sila sa may pintuan ng kusina kung saan pumasok si Luning. Dala ang isang basket ng mga bagong pitas na mangga. Si Luning, na ngayon ay hindi na lang basta kasambahay. Siya na ngayon ang tumatayong honorary consultant ng kumpanya, bagamat mas gusto pa rin niyang manilbihan kay Herminia sa bahay. Oh, bakit ang seseryoso ninyo riyan? Biro ni Luning. Ang ganda ng sikat ng araw, bawal ang nakasimangot. Napangiti si Herminia. Pinag-uusapan lang namin ang nalalapit na launch ng foundation. Nagliwanag ang mukha ni Jorem. Opo, Tita Luning, ang Luning Foundation for the Elderly. Ang dami na pong nag-inquire. Maraming gustong tumulong. Namula si Luning at nag-iwas ng tingin. Naku, kayo talaga. Sinabi ko naman sa inyo, Vergara Foundation na lang.
Nakakahiya naman sa akin. Hindi, Luning, maring sabi ni Herminia. Ikaw ang nagligtas sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa tapang mo, wala na kami rito ngayon. Nararapat lang na ang pangalan mo ang maging simbolo ng pag-aaruga at katapatan. Matapos ang almusal, lumabas silang tatlo sa beranda. Ito ang paboritong pwesto ni Herminia. Dito niya madalas kausapin noon si Ricardo. Habang iniinom ang kanyang tsa, pinagmasdan niya ang kanyang tahanan. Hindi na ito ang malamig na palasyo. Ito ay isang tahanan na muling binubuo. May mga sugat pa rin, oo. May mga araw na naaalala pa rin ni Jorem ang sakit ng pagtataksil ni Maribel. May mga gabi na nangungulila pa rin si Herminia. Ngunit natutunan nila ang pinakamahalagang leksyon. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nangangahulugan ng pagbubulag-bulagan. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pagbabantay, may kasamang katotohanan. Biglang dumating ang guard, may inabot na isang puting sobre kay Herminia. Ma'am, special delivery po, galing sa korte. Natahimik si Jorem. Alam niya kung ano ito. Ang desisyon sa annulment case at ang hatol sa kasong estafa ni Maribel. Kinuha ni Herminia ang sobre. Naramdaman niya ang kaba ni Jorem sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Binasa niya ang unang pahina. Pagkatapos, tumingin siya sa malawak na langit. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ngiti ng tagumpay laban sa isang kaaway, kundi ngiti ng kalayaan. Tapos na anak, sabi niya, sabay abot ng sulat kay Jorem. Malaya ka na. Napapikit si Jorem, parang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Tumayo si Herminia at naglakad papunta sa dulo ng beranda. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Sa edad na 60, akala niya ay tapos na ang kanyang kwento. Akala niya ay hihintay na lang niya ang kanyang katapusan. Pero nagkamali siya. Tumingin siya sa malayo kung saan sumisikat ang araw. Ang buhay ay hindi natatapos sa isang pagkakamali o sa isang pagtataksil. Hanggat may nagmamahal at hanggat may kakampi kang tapat, laging may bagong umaga. Humarap siya muli sa kanyang pamilya, kay Jorem na nagpupunas ng luha at kay Luning na nakangiti sa kanya. Halina kayo, aya niya sa kanila. Marami pa tayong gagawin. Magsisimula pa lang tayo. At sa hardin ng mga Vergara, sa ilalim ng maliwanag na araw, ang mga anino ng kahapon ay tuluyan ng naglaho.